Ka-Express, ginulat ni Kai Soto ang buong Japanese basketball community matapos lumabas ang balita hindi na siya magpapatuloy sa Koshigaya Alphas para sa susunod na Japan B-League season. Matapos ang dalawang emotional at injury-filled season sa Japan, opisyal nang natapos ang kontrata ng ating 7'3 Pinoy star at ngayon nagsisimula na namang umugong ang pinakamalaking tanong, NBA na ba talaga ang susunod? O may shocking USNCAA comeback na mangyayari? Ayon sa latest statements mula mismo sa Koshigaya Alphas, matatapos ang kontrata ni Kai sa katapusan ng May 2026 at mapapasama siya sa Japan B-League free agency list. Mas lalong naging misteryoso ang sitwasyon nang sabihin mismo ni Kai na uncertain pa ang kanyang future destination matapos niyang magpaalam sa kupunan. At dito nagsimulang magliyab ang social media dahil matapos ang kanyang long recovery mula sa kanyang ACL injury nitong 2025 at ang kanyang dramatic comeback nitong 2026 season, marami ang naniniwalang baka naghahanda na si Kai para sa mas malaking opportunity sa US. Ang ilan, NBA Summer League agad ang iniisip. Ang iba naman, muling binubuhay ang posibilidad ng USNCAA pathway o developmental route para mas mapalakas ang kanyang NBA stock. Kahit walang official confirmation, sapat na ang kanyang pag-alis sa Koshigaya Alphas para muling umigay ang international speculation. At mas lalong nakakagulat dahil noong nakarang buwan lamang, may reports pa na posibleng mananatili siya sa Japan kahit ma-relegate ang Alphas. Pero ngayon, biglang nag-iba ang direksyon ng kwento at habang tahimik pa ang kampo ni Kai, buong basketball world ngayon ang nag-antay kung saan tuluyang dadalhin ng Pinoy Giant ang kanyang NBA dream. Well, hindi biro ang epekto ng pag-alis ni Kai sa Koshigaya Alphas. Sa Japan pa lang, malaking pangalan na si Kai, hindi lang bilang import kundi bilang isa sa pinakasikat na Asian player sa buong Japan B-League. Kaya nang kumpirmahin na matatapos na ang kanyang kontrata, agad itong naging malaking usapan sa Pilipinas at Japan basketball media. At ang mas nakakagulat, walang malinaw na next destination. Hindi sinabi ni Kai kung babalik ba siya sa Japan under another team or susubok ulit sa NBA Summer League o tuluyang magfo-focus sa US basketball opportunities. Sa kanyang farewell message sa Alphas organization, malinaw ang pagpapasalamat niya sa kupunan, pero kapansin-pansin ang isang linya, "The future is still unclear where I'll go." At para sa maraming fans, hindi simpleng generic goodbye line ito, parang may mas malaking plano na tinatago ang kampo ni Kai. Importante ring tandaan na despite all the injuries, malakas pa rin ang naging impact ni Kai sa Japan. Bago siya tinamaan ng ACL injury noong January 2025, nagtala siya ng halos 13.8 points, 9.5 rebounds at higit isang block kada laro para sa Alphas. Isa siya sa pinakadominant na Asian big man sa liga nung healthy siya. At kahit bumalik siya mula sa ACL recovery nitong 2026, nakita pa rin ang flashes ng kanyang elite potential. Nagkaroon pa siya ng 19 rebound performance matapos ang kanyang comeback season. Malinaw na indikasyon na hindi basta nawala ang kanyang mobility at instinct sa ilalim. Kaya ngayon, natural lang na bumalik na naman ang NBA conversation. Sa edad na 24, nasa critical stage si Kai. Hindi na siya teenager prospect na puro potential lang. Ang kailangan niya ngayon ay tamang exposure, consistent high-level competition, at pagkakataong maipakita na kaya niya makipagsabayan sa mas elite at mas mabilis na sistema sa US. At dahil tapos na ang kontrata niya sa Koshigaya, maraming fans ang naniniwalang posible na namang bumalik ang NBA Summer League Invitations ngayong 2026 off-season. May ilan ding observers na nagsasabing pwedeng NCAA-style development program o US training camp setup ang tahagi ni Kai para mas mapapalapit siya sa NBA organizations. Bagamat komplikado na ang NCAA eligibility niya dahil sa professional path na tinahak niya noon, ang punto ng marami ay simple lang, mukhang US ulit ang direksyon gustong tingnan sa kampo ni Kai. At kung totoo yun, posibleng ito na ang pinakamahalagang off-season ng buong career ni Kai. Dahil matapos ang ACL injury, setbacks at criticism, nitong mga nakaraang taon, pakiramdam ng maraming Pinoy na nasa second life na ngayon ang kanyang NBA dream. At minsan sa sports, ang pinakamapanganib na atleta ay yung player na maraming beses na bumagsak pero ayaw pa rin tumigil mangarap.
Sa ngayon, tahimik pa ang kampo ni Kai tungkol sa kanyang susunod na hakbang, pero yun mismo ang lalong nagpapainit sa usapan. Dahil habang walang official announcement, mas dumarami naman ang haka-haka mula sa mga fans, analysts at kahit ilang international basketball pages tungkol sa posibleng direksyon ng ating Pinoy Giant matapos ang kanyang pag-alis sa Koshigaya Alphas. At sa totoo lang, may dahilan kung bakit malakas ang NBA speculation. Una, bumalik na muli si Kai na healthy condition matapos ang mahaba at emotional na ACL recovery. Sa kanyang comeback game sa Japan, makikita pa rin ang kanyang elite size, timing sa depensa at soft touch sa ilalim. Hindi na siya yung raw 10-age prospect na unang sumubok pumasok sa NBA ecosystem ilang taon nang nakalipas. Mas mature na ang kanyang katawan, mas maingat na ang kanyang galaw, at mas naintindahan na niya ngayon kung gaano ka-demanding ang professional basketball sa international level. Pangalawa, timing din ang pinakamalaking factor. Ngayong free agent na siya, hawak ni Kai ang kalayaan na pumili ng environment na pinakamakakatulong sa kanyang long-term career. Kung mananatili siya sa Japan, posible siyang maging franchise-level Asian star sa Japan B-League. Pero kung susubok muli siya sa US, malinaw na mas risky yun, pero mas mataas din ang potential reward. At para sa maraming Pinoy, parang hindi pa tapos ang NBA story ni Kai. At lalo pang umingay ang usapan dahil sa patuloy na paglakas ng Asian basketball presence sa NBA, naroon na sina Yuki Kawamura sa NBA radar at mas bukas na ngayon ang NBA team sa international centers na may unique skill set. Kaya para sa supporters ni Kai, pakiramdam natin na hindi imposibleng makahanap siya ng bagong opening kung mapupunta siya sa tamang sistema. Pero hindi rin nawawala ang isa pang malaking tanong, posible pa bang magkaroon ng US collegiate-style route o developmental setup si Kai? Bagamat komplikado na ang NCAA eligibility rules dahil sa kanyang professional experience sa Adelaide, Hiroshima at Koshigaya, may ilang development leagues, training academies at US-based exposure programs na pwedeng maging alternative path para mas mailapit siya sa NBA organizations. At dito pumapasok ang pinaka-importanting bahagi ng kanyang career ngayon, strategy. Hindi na sapat kay Kai ang simpleng maglaro lang. Ang bawat desisyon niya ngayon ay direktang konektado sa huling push ng kanyang NBA dream. At habang wala pang final announcement, lalo nagiging emotional ang suporta ng mga Pinoy dahil para sa marami, si Kai ay hindi lang simpleng basketball player, simbolo siya ng posibilidad na kaya rin magkaroon ng homegrown Pinoy 7-footer na pumasok sa pinakamalaking liga sa mundo. Kaya bawat galaw, bawat team rumor at bawat tahimik na off-season workout ay sinusubaybayan ng mga fans dahil pakiramdam natin may paparating na malaking desisyon na muling pwedeng magbago sa direksyon ng career ni Kai Sotto.